Sa kabila ng maraming challenges, How are you? How are you? ngumiti at maging grateful. La 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 la. It's really a great and wonderful day. Matamis ang buhay. Mahirap man o masaya, Ang ganda-ganda ng ating mundo. laging may pag-asa dahil matamis ang buhay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. How are you? How are you? How are you? It's a beautiful morning at syempre po ako'y bumabati mula dito sa likod ng bahay namin. As always po at sa ating pong programa ngayong araw, Gising, matamis ang buhay. Ginigising namin kayo lahat at habang kayo nagkakape, habang kayo ay naghuhugas ng plato, o kaya naman ay naglilinis ng bakuran, o busy na sa inyong mga morning work dyan sa office table mo, best friend, punasan mo muna ng konti yung lamesa kasi baka maalikabok. Ayan, at habang kayo po ay naglilinis, nagwawalis, nagpapakain ng inyong mga alagang aso, pusa, kuneho, manok, ayan, usually mga alaga natin. Ay hayaan po ninyo na samahan namin kayo sa loob ng isang oras dito po sa ating program, Gising, Matamis ang Buhay. Ay, ang ganda ng ating kwentuhan ngayong araw, kapatid. As always, lagi pong excited po tayong nagkukwento at makikipagkwentuhan sa inyo dahil nararamdaman natin at na-enjoy po natin ang ating mga pinag-uusapan natin ngayon dito. At ngayong umaga po, napakahalaga pong pag-usapan natin ang mental health. Yan. At ang focus natin gaano ba kahalaga ang yakap sa ating kalusugang pangkaisipan. Yan. Gaano kahalaga ang yakap? Yakap, ganun pala. Gaano sa atin kahalaga ang yakap kung ang pinag-uusapan ay ang ating mental health. Ayan. Kaya, wag po kayong alis. Maganda at masaya ang ating kwentuhan. We'll talk about statistics, ano yung kahalagahan ng pagyakap, gaano ba kahalaga yan, naniniwala ba ang mga Pilipino dyan? Kasi tayong mga Pilipino hindi tayo mayakap. Yan. Ilang milyon ang may problema sa anxiety. Ilang milyon ang may problema sa anxiety disorder, depression, yung mga ganyan, At ito ba'y siniseryoso natin katulad ng pagseryoso natin sa physical na kalusugan natin? Kasi magkaiba yung mental health at saka physical health, So, pag-uusapan din po natin yan. And dito pa rin sa loob ng ating programa, pag-uusapan din natin ano yung mga hakbang na dapat natin gawin para tayo ay makaiwas sa masyadong depressive or masyadong depression. At gagamitin natin ang yakap. Yakap, la 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 la. Ayan. Gaano kahalaga ang yakap sa buhay mo, kapatid? Yan ang ating pag-uusapan dito po. At syempre po, ako yung lagi niyong kasama dito 8:30 hanggang 9:30, best friend, Teacher Lily Garcia. Kasama niyo po ako sa loob ng isang oras ngayong araw. Dito sa ating program, Gising, Matamis ang Buhay. Mahihimlay, ayoko nang mawalay, kapayapa ay taglay. Ang buhay ko'y tunay kong alay, pagkat sa'yo'y aking taglay. O Yahweh, Yahweh, kapahingahang tunay, sa yakap mo ako'y mahimlay. Kay hirap ng nag-iisa sa buhay, higit pa kung nasanay na may karamay. Mga mahal ko sa buhay sa'kin nawalay. Ngayon ang hanap-hanap ko'y kagalakan.
hawakan, kasama karamay sa aking kabigatan. Sa puso ko'y tila may kulang, nais mapunan. Alam kong kailangan sa yakap mo, Yahweh, ako'y mahihimlay. Ayoko nang mawalay, kapayapa ay taglay. Ang buhay ko'y tunay kong alay, pagkat sa'yo'y aking taglay. Oh Yahweh, Yahweh, kapahingang tunay, sa yakap mo ako'y mahilay. Sapat ang bawat alay mong pagpapala, ni minsan di nagkulang ang iyong kalinga. Katiyakan sa buhay ko'y minsan pa'y nakamit na, pagkat tunay na sa yakap mo, Yahweh, ako'y mahihimlay. Ayoko nang mawalay, kapayapa ay taglay. Ang buhay ko'y tunay kong alay, pagkat sa'yo'y aking taglay. Oh Yahweh, Yahweh, kapahingang tunay. Ayoko nang mawalay pa, oh Yahweh, sa yakap mo. Pangamba ay nabawi na sa puso ko, wala nang ang kulang, pagkat sa yakap mo, Yahweh, ako'y mahihimlay. Ayoko nang mawalay, kapayapa ay taglay. Ang buhay ko'y tunay kong alay, pagkat sa'yo'y aking taglay. Oh Yahweh, Yahweh, kapahingang tunay. Oh Yahweh, Yahweh, pag-ibig mo ang tunay. Oh Yahweh, ang buhay ay walang lumbay, sa yakap mo ay mahilay. Sa yakap mo, Yahweh, ako'y mahihimlay. Oh, 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 oh. Patuloy tayo sa atin pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Kung tayo po ay laging nakikinig at nanonood ng mga balita, I'm pretty sure na nasundan natin yung balita tungkol sa anak ni Kim Atienza na si Eman Atienza. In fact, ang daming anggulo, naglabasan ng mga anggulo na yung ibang tao, feeling nila pinabayaan siya ng kanyang mga magulang. At yung iba naman ay sinasabi na choice pa rin niya kung ano yung kanyang ginawa. Yung iba naging malungkot. Hindi ko alam kung kasama ka dun sa mga tao na naapektuhan emotionally, best friend. Ako, affected ako, ha. Nung una kong marinig yung balita tungkol sa cause ng kanyang kamatayan, dahil narinig natin yan na pinag-uusapan actually sa office namin nung araw na yon, I think pumutok ang balita mga alas 3 yata or alas 2 ng hapon nung araw na yon, Basta yun yung time na nabalitaan ko. Lumabas ang balita sa social media at na-share sa akin ng mga kasama ko sa office. And hindi ko masyadong pinansin pa because I was busy with work. Until pagdating ko sa bahay, yun pa rin ang pinag-uusapan kasi balita na ng afternoon news, evening news. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng material or naghanap ako ng mga videos niya. Especially so because na-mention na she was interviewed sometime in the past, mga ganyan-ganyan. So, hinanap ko yung kanyang mga interviews. So, yeah. At saka kahit po yung ibang kanyang mga videos, And medyo nalungkot ako nung narinig ko siyang magsalita. Surprisingly, ay magaling pa magsalita, Anyway,
maraming aspects. Huwag na natin pag-usapan kung ano man yung nangyari basically sa kanya. Pero since we are going to talk or since tayo po ay mag-uusap tungkol sa depression, anxiety, kahalagahan ng yakap, no? Sa ating buhay, naisip ko na since yakap ay isa sa mga pwedeng solutions, no? Yung pagyakap ay pwedeng maging solution or kasagutan sa mga issues on depression and anxiety. Of course, napakalaking tulong po yung magsabi tayo ng I love you sa mga mahal natin sa buhay. Araw-araw, ginagawa nating practice yan na we say I love you to our children, I love you sa ating asawa, sabay yakap. Sabay yakap. Yan. So, sa episode na ito, yan po yung ating pag-uusapan. At simple lamang ang yakap actually, pero gaano ba ito kahalaga sa isang tao na dumadaan sa depression, anxiety, o dumadaan sa problema emotionally. Yan. Kaya tinawag siya na emotionally and mentally. Yan. Kalusugang pangkaisipan. Okay. At syempre, mahirap po nating tanggapin na ang mental health actually o yung kalusugang pangkaisipan ay kasing halaga ng ating physical health. Pero tunay din po na may mga data na dapat nating malaman na nagpapatunay na mayroong mga issues tungkol sa mental health na dapat po ay pinapansin natin. Halimbawa, ang sabi po ng World Health Organization at ng Department of Health data, sa Pilipinas po tinataya 3.3 million na tao ang depressed. Yan, 3.3. Ang mga tao, mga Pilipino na mayroon pong depressive disorder. Ang ibig sabihin niyan, yung data na yan na 3.3 million, hindi naman sinabing hinulaan lang, no? Statistics po yan ng World Health Organization sa pamamagitan ng Department of Health. Okay. Noong 2017, yan na yung bilang, no? Ibig sabihin, 3.3% ang ating population. Based on 100 million population, 3 milyon ang kaso ng anxiety disorder. So, 3.1. Kanina, 3.3. Ngayon, 3.1. Yung una, depression. Yung pangalawa, anxiety disorder. Okay. At, noong 2017, tinatayang 3.2 na tao sa bawat 100,000 na population po natin, ay nagpapakamatay. Depende kung anong klase yung pagpapakamatay, Ibig sabihin, sa bawat 100,000, may 3 nagpapakamatay. Yan, 3 tao ang nagpapakamatay sa bawat 100,000 population ng Pilipinas. Yan ay ayon po sa World Health Organization. Sa mga estudyante, edad 13, 13 hanggang 15 years old, medyo mas mataas po, yung percentage dyan, 11.5%. Itong nag-iisip ng seryoso na gusto nilang magtangkang mag-suicide. Ibig sabihin, sa 100 na estudyante, 11 sa kanila nag-iisip na at siniseryoso, na gusto nila or pwede sila or nagtatangka sila na magpakamatay. Pag sinabi po nating magpakamatay, iba-ibang paraan yan. Yung iba, nagbabaril ng sarili, nagsasaksak ng sarili, lumulundag sa tulay, umiinom ng poisonous chemical, nagbibigti. Sorry po, halos ayoko sabihin yung mga words na ganyan, pero as part of our topic ngayong araw, at mataas yung 11.5%, Yan po ay base sa Philippine Statistics Authority. Yan, psa.gov.ph, hanapin niyo po doon. 17% ang nagsabing nagtangkang mag-suicide. Okay, so linawin natin, 100 sa bawat 100 na mga estudyante, edad 13 hanggang 15 anyos, 13 years old hanggang 15 years old. 11 po sa 100 na yan ay pinag-isipan. Yun. Nag-isip na magtangkang magpakamatay. Inisip lang. Wala namang ginawa.
Ito naman ang susunod na statistics natin. 11.5% ang nag-isip na mag-suicide. Okay? Pero 17% ang nagsabing sinubukan nila. Taas yun. 17% nagsabing sila ay nagtangkang mag-suicide. At eto, karamihan po ng mga nagtatangka na magpakamatay galing po sa mga low income na mga pamilya. Ito po yung mga mahihirap nating mga kababayan. Yan. Depression, 21%. Anxiety, 39%. Distress, 82%. Yan po ay ayon sa pag-aaral ng publicmed.com. Okay. Ano ba ang depression? Ano ba ang anxiety? At ano ba ang distress? Babalikan po natin ang kwentuhan na yan dito sa ating program, Gising Matamis ang Buhay. Welcome and listening to a radio station where the mighty hosts of the heavens sing. Turn your radio on. Turn your radio. Turn your radio on. Turn your radio on. If you want to feel those good vibrations coming from the joy that His love can bring, turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Patuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Pinag-uusapan pa rin po natin ang kahalagahan ng yakap para sa ating kalusugang pangkaisipan. At nandun pa rin tayo dun sa statistics, tapos na tayo sa statistics. Ngayon naman, tingnan natin, ano yung definition natin pag sinabi nating depression, anxiety, distress, magkakaiba pala yan. Magkakaiba. So, tingnan natin kung ano yung differences ng tatlong yan, depression, anxiety, and distress. Okay. Ang depression po, ay isang matinding lungkot. Nalulungkot ka. O kawalan ng gana. Kawalan ng ganang bumangon. Kawalan ng ganang lumabas. Kawalan ng gana sa mga bagay mong dati ginagawa mo. Masaya kang gumagawa. Kinagigiliwan mong gawin. Ngayon ayaw mo nang gawin. Yon, no? Na parang wala ka ng sigla, no? Parang nawalan ka ng pag-asa. At minsan, yun din ang mga dahilan kung bakit parang ayaw mong bumangon araw-araw. Yon ang depression. Okay? Parang dumaan ako dyan, yung transition mo from working everyday, tapos bigla kang mag-retire, no? Pinagyayabang ko, hindi na ako nag-a-alarm ngayon. Hindi na ako kailangan bumangon ng maaga. Di ba? Okay. So, yun masaya. Yun ang depression. Ano naman ang anxiety? Okay. Ang anxiety ay labis na pag-aalala. Ayan. O takot. Kasi kahit wala namang malinaw na dahilan, natatakot ka pero wala namang reason. No? Madalas kang kinakabahan. Hirap kang magpahinga. Yan, hirap magpahinga. At parang lagi kang may iniisip na mangyayaring masama. Yan ang anxiety. Yung anxiety, may mga iniisip ka na mangyayaring hindi mo gusto pero natatakot ka na at kinakabahan. Yun, ganon. Yun ang anxiety. Na lagi kang nag-aalala. Yun, mga ganon. Ano naman ang distress? Distress. Iba yung stress, iba yung distress. Okay? Ang distress ay matinding i-stress. Matinding pag-i-stress o paghihirap sa isip at damdamin. Ito ay reaction sa mga mahihirap na situations na pwedeng makaapekto sa kalusugan natin at sa pakikitungo po natin sa ibang
tao. Distress yan, distress. Okay, yun ang ibig sabihin. So, naku-qualify natin kung papaano at kung ano ang nagaganap diyan sa mga stages na yan o sa mga levels na yan ng ating mental health. Okay? So, dito po sa Pilipinas, ay, as we have mentioned earlier, 21% ang may problema sa depression, 39% sa anxiety. Ibig sabihin, nag-aalala sila kung anong mangyayari, Yun ang anxiety. Mas marami. At, ito mabigat, 82% ang pinakamataas, kapag ang pinag-uusapan ay distress. At ito po ay nakuha itong data na to sa mga areas ng mga mamamayan ng Pilipinas na mahirap. So mayroon po tayong mahigit kumulang 3.6 million na mayroong mental, neurological or substance use disorder ayon po sa DOH survey, Inquirer.net. So malaking bahagi ng mga mental health providers po, nakikita po nila na ang kulang, kakaunti lang ang mental health workers po natin para sa buong Pilipinas. Totoo yan. Dito sa Kawayan City, tumataas po ang level ng mga estudyante na may mga issues tungkol sa mental health, Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay bullying, isa yan sa mga malalaking areas, at saka yun nga, depressed karamihan, At yung iba, pag mahirap, yun na nga, distress sila. Okay, so, nandun yung problema na mataas ang bilang, At ito, mabigat. Kapag meron kang ganyang klase ng health issues, hindi natin maiwasan na pinag-uusapan yan. At karamihan, kulang sa support. Ang tingin natin, hindi problema ang mental health, Kaya nga, yung iba hindi pinapansin, pinababayaan lang. Ako'y naniniwala sa power ng prayer na pwede mong ipag-pray. Pero aside from prayer, kailangan may gawing tulong para sa mga tao na mayroong problema sa kanilang kalusugang pangkaisipan. Opo, para maiwasan natin yung mga issues na katulad niyan na suicide, yung iba nagwawala. Pag sinabi natin nagwawala, dahil nabubuli siya or may ginagawang kalokohan sa kanya, pinapatunayan na niya na ganun nga siya. Ganun yung mga pwedeng mangyari, So, pag ang pinag-uusapan naman ay yung simpleng paraan ng suporta sa sarili at ng ibang tao, malaking tulong yung embrace, yung yakap. Kaya ngayon, titingnan natin kung bakit mahalaga ang self-care at saka yung tinatawag natin na love yourself. Yan. Love yourself. Paano mong sasabihin na I love myself? Diba? Self-care and love yourself. Tingnan natin, Ano ang ibig sabihin ng self-care? Pag sinabi natin self-care, ito yung pagbibigay pansin natin sa mga pangangailangan natin. Ano yung mga needs natin personally? Ano ang mga needs ko bilang isang babae? Emotional needs, spiritual needs, physical needs, hindi lang trabaho, hindi lang responsibilities. Kailangan yakapin ko din yung aking sarili. Parang meron akong napanood na ganung movie. Ngayon lang, lately lang. Love yourself. Love yourself. Yan. Ito yung ganitong action love yourself. A pat on the shoulder, a pat on the shoulder. Yan. Pwede mong gawin yan sa sarili mo, Tapikin mo ang iyong balikat at yakapin mo ang iyong sarili. Yan. Love yourself. Okay? So, ibig sabihin, tanggapin mo. Kapag sinabi mong love yourself at kapag sinabi mong pag niyakap mo yung sarili mo, yan ay pagtanggap sa sarili mo mismo na you need help. Hindi lang you need help, kundi nagpapakumbaba ka sa iyong sarili at binibigyan mo ng pagmamahal at respeto ang iyong sarili. Okay? Kaya love yourself Love yourself. Sarili ko muna. Ikaw muna, yung katawan mo muna, yung sarili mo muna, yung isip mo muna, And that's not being negative, At hindi rin yan pagiging makasarili. Although, kung ma-remember mo, meron yung kanta noon na the greatest love of all is to love yourself, and that is the greatest love of all. Parang very negative kasi dapat ang una nating minamahal ang ating Panginoon. Pero let us look at the bigger picture kung ano yung ibig sabihin ng the greatest love of all.
is, ano ba yung lyrics no? Basta, ibig sabihin, ang dapat mong mahalin muna, yung sarili mo muna. Okay? So, hindi yan pagiging makasarili, kundi, yes, pagiging makasarili, but not in the negative aspect. Yan. Yan ay pagpapakita ng responsibility. Yan. At responsibility sa sarili mong kalusugan at kapayapaan ng isip po natin. Bakit ito mahalaga sa mental health, no? Kapag inilaan mo yung sarili mo, na mahalin mo yung sarili mo muna, nababawasan yung burnout natin. Ako, okay ako dun sa nakikipag-usap ka sa sarili mo. Okay ako dun. Huwag mo lang ipapakita masyado sa ibang tao kasi baka isipin ka na nababaliw ka. Yeah. Siguro, nasubukan mo nang nagsasalitang mag-isa, di ba? Ako, nagsasalita ako mag-isa kapag mag-isa kong nasa sasakyan. O, di ba? Doon pa ako nagpe-pray ng malakas. Okay. So, anyway. So, kapag inaalagaan mo yung sarili mo, nababawasan ng burnout, nababawasan ng stress, pwede ring nadidismaya ka sa buhay mo, pero dahil nagsasalita ka at nakikita mo yung kahalaga ng self-care, self-love, no, ay maaaring mabawasan yung iyong depression. May mga research po na nagsasabi na kapag may magandang social support at emotional regulation, mas mababa ang risk ng mental health issues. Iyan ay base po sa mga data na ginawa dito sa Pilipinas at kahit po sa ibang bansa. Pag sinabi nating love yourself, ang ibig pong sabihin yan, ito yung mindset natin, no? Nagiging proactive ka rather than waiting for external rescue. Ikaw muna ang gumagawa ng paraan para tulungan mo ang iyong sarili. So, kumusta ka, Lily? Ganun. Kumusta ka, best friend Lily? Ayan. Kumusta ako ngayon? Okay? Anong kailangan ko? Ganun muna, no? Anong ginagawa mo ngayon? Yan. Anong ginagawa ko ngayon? Kumusta ako ngayon? Ayun. Ngayon, paano po ito ginagawa? Okay, mga simple routines, no? Simple routines. Babalikan natin yung mga simple routines na yan dito sa ating program, Gising, Matamis, ang Buhay. Oras. Isang mahalagang sangkap ng buhay na sa kadalasan ay hindi natin napapansin. Binabaliwala, winawalang halaga. Oras. Unti-unti, panahon natin ay nauupos sa bawat tikatik ng orasan. Subalit patuloy tayo sa ating paglakad sa buhay na hindi binibigyang halaga ang panahon, hanggang sa maging huli ang lahat. Ang oras para sa atin ay natapos na, at ang buhay natin ay kasamang sumabog ng ating pagwawalang bahala. Ang oras ay buhay. Bigyang halaga ito sa buhay mo. Patuloy tayo sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Pinag-uusapan pa rin po natin gaano kahalaga ang yakap para sa ating kalusugang pangkaisipan. So, paano natin ginagawa na yung love yourself, no? Ano yung mga pwede natin gawin para maipakita natin na minamahal natin yung ating sarili? Mga simpleng routines lang po, ano? Una, dapat tama yung bilang ng oras ng tulog mo. Basta naman ang tulog mo, best friend. Di ba? Love yourself. So, ibig sabihin, bigyan mo, regaluhan mo yung sarili mo ng tamang pagtulog. Kasi, ang sabi po ng mga researchers, sabi ng mga doctors, no? Ang laging number 1 na sinasabi, ilang oras ka ba natutulog? Pag sinabi mong 3 oras lang, kaya ka ganyan. Kasi, ganyan-ganyan. Kasi, scientifically, ay meron talagang dapat tamang bilang ng oras ang pagtulog. Kaya nga tayo binigyan ng Panginoon ng 12 hours na gabi, tsaka 12 hours na araw, di ba? At ano yung regular na ilang oras dapat natutulog ang isang tao? Sabi ng mga doctors. Okay, so ang una mong regalo sa sarili mo, matulog ka sa tamang bilang ng oras. Love yourself first. Ay, naku best friend, kahit ako, natututo po dito sa pinag-uusapan natin. Number 2, na pwede mong i-tweak ng konti. Aside from tulog, tamang pagkain. Kumusta naman ang mga kinakain mo?
pag-uusapan natin ng mga vegan, mga ganyan-ganyan. O, kumusta naman? Baka naman puros mga dilata ang kinakain mo, ha, best friend? Punong-puno ng asin. O, mamaya tayo na yung nagkakasakit. O, regaluhan mo yung sarili mo. If you love yourself, eat right. O, so if I love myself, huwag mong sobrahan, best friend Lily, ang kain ng dendelot. Oh my goodness. Oh, yun, love yourself. Okay. Ano pa? How do you show love to yourself? Mag-exercise. Oh, stretch. Oh, naku, alam mo, hindi na excuse ngayon eh. Yung sabihin mo, wala akong oras para mag-exercise kasi umuulan. Ang exercise po, hindi lang naman kailangan nasa labas ka. Pwede naman sa loob ng bahay, di ba? O, excuse mo, ang daming trabaho. O, di ba? Ang dami nating excuse. Pero actually, ang daming exercises na kahit sa YouTube, no? Sayaw, Zumba, 80s, 70s, 90s na mga sayaw, walking, good for 2,000 steps, 3,000 steps. Walang excuse talaga. Pwede kang mamili ng mga exercises na mabibilis. May mga exercises na rin po ngayon na pinapakita na, halimbawa, para sa seniors, meron din yung mga exercises na sitting position lang. Oh, nakaupo ka lang. May mga steps. May nakita nga ako last week, no? Dalawa silang models na nagpapakita, yung dancers, no? Yung isa, ang posisyon niya nakaupo. Yung isa naman, nakatayo. Parehas sila ng steps. Ang difference lang, yung isa nakaupo. So, merong konting variation lang sa sitting position. But the movements and everything, the same. So, yun po. Mag-exercise. Love yourself. Go and exercise. O kaya, lakad sa labas. Okay, lumakad ka sa labas. Pag-usapan niyo ng best friend mo, kailangan another way para i-value yourself, no, is pag-usap sa kaibigan o professional. Ibig sabihin, you refer or go to a friend. Next, na dapat maganda rin pag-usapan, no, emotional check-in. Ano ibig sabihin yan? Ano ang nararamdaman ko ngayon? Bakit ako malungkot ngayon? Bakit ako masayang-masaya ngayon? May kailangan ba akong tulong? Yun, importante. Ma-identify mo na kailangan mo ng tulong. Kasi yung iba, very proud. Yung iba, hindi nila iniisip, no? Ayun nga, proud. Lalo na, okay, aminin natin, no? Karamihan ng mga proud, hindi naman lahat, pero marami, mga professionals. Kasi feeling nila, professional ako. Bakit ako hihingi ng tulong sa ibang tao? Alam ko yan. Kasi teacher ako, kung teacher ka. Yeah. Alam ko yan, doktor ako eh. Bakit ako pupunta sa ibang doktor para makipag-usap sa problema ko? Inaral ko yan eh. O, diba? Teacher Lily ako eh. Binabasa ko yan sa script ko eh. Bakit ako hingi ng tulong sa iba? O, diba? May mga ganun tayo. Pero, alam mo, maganda rin ang my friend. Call a friend. Diba? Ano ba yung kantang You've Got a Friend? You just call out my name and you know wherever I am, I'll come running. Alam niyo bang kwento nun, yung You've Got a Friend na kanta? Isinulat yon ni Carole King nung time na siya mismo ay dumadaan sa depression. Di ba? All you have to do is call and I'll be there. Yes, yes, yes. You've got a friend. So, tanungin mo yung sarili mo. Ano ang nararamdaman ko? Kailangan ko ba ng tulong? Di ba? May kailangan ba akong tulong? Okay. Mag-set tayo ng boundaries, hindi ka lang obligado sa lahat. Hindi lahat sa'yo dapat meron ka rin karapatan na magsabi na hindi. O kailangan meron ka rin karapatang magsabi na humingi ka ng tulong sa iba. So, yung embracing yourself is dalawang paraan po yan, yung pagyakap sa sarili. Isang literal na yayakapin mo yung sarili mong ganito, no? Nakakatulong para subukan mo, best friend. Ayan. At saka, isang figurative. May hugging factor. Mamaya, pagbalik po natin, titignan natin yung hugging factor na yan. And, ito based on studies, based on studies. Yung pong pagyakap at saka yung touch ay ang laking tulong po niyan sa heightened emotional maturity
at saka emotional solution to positivity. Yon. Kapag ikaw ay niyayakap. Kaya nga yung mga nanay, 'di ba? Kung yakapin nila yung kanilang mga babies, no? Nakakatulong po 'yan emotionally sa mga babies. Ganon din sa mag-asawa, yung pagyakap ay malaking tulong. Ang nanay sa anak na yinayakap, malaking tulong din po 'yun emotionally. So yung pagyakap sa sarili, literal or figurative, no? Ay mayroong malaking tulong sa ating pong emotional feeling. Okay? So, love yourself. Okay, best friends. Kung wala kang kasama ngayon at ikaw lang mag-isa ang nakikinig sa akin, iyakapin mo ang sarili mo. Come on. Ako din walang kasama dito sa paligid ko. Yayakapin ko yung aking sarili. Hug yourself because I love myself. Sabi mo ngayon ha, I love myself. Love yourself first. Oo. Magandang rule yan. Magandang panuntunan. Pag gusto mo, lagay mo pang sa bulletin board o sa coupon ban, no? Tapos i-paste mo sa harapan ng salamin at ilagay mo dyan, I love myself. Yan. O kaya, love yourself. Diba? Yakap. Oo. Simpleng factor, simpleng action ang hug. Pero ito po ay hindi lang salita na dapat natin sabihin, kundi ito ay action. So, bakit mahalaga ang yakap? Bakit mahalaga ang yakap sa ating mental health? Sa pagbabalik ng ating program, Gising Matamis ang Buhay. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, Your Missions Radio. Patuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Yakap pa rin ang pinag-uusapan natin. Gaano kahalaga ang yakap sa mga Pilipino at hindi lang yun sa mga Filipinos, no? Kundi gaano kahalaga ang yakap sa kalusugang pangkaisipan ng bawat Pilipino. Pero ang focus ka nga kasi natin ay tayo ng mga Pinoy, no? Siyempre, iba-iba kasi ang kultura. Kapag yakap ang pinag-uusapan, na yung physical na yakap na gano'n, ano? Usually, tayo sa Pilipinas, ang physical touch natin is handshake. Physical touch natin ay mano. Yan, physical touch, mano. Yung hug ay isang bagay na natutuhan natin sa mga ibang mga bansa. Katulad halimbawa ng Amerika, mahilig silang yumakap, no? Ang mga Koreano hindi, nagbabaw. Kahit Japanese, bowing. Kahit Chinese, ganun din po. Western cultures, handshake at saka hug. Okay? Ngayon, sabi po ng research, no? Pag sinabi natin physical contact, touch po yan, ha? Hindi lang hug. Yung hug is one kind of touch. So, generally speaking, pag sinabi po natin na hug, no? Contact, touch, kasama dyan ang yakap. At meron pong positive effect yan sa mental health, mental well-being ng mga Pilipino. Yan ay ayon po sa pna.gov.ph at ng Toshiba Medical Center. Okay? Halimbawa, pag ikaw ay niyayakap, na-stimulate yung ating hormone na oxytocin. Ano yung oxytocin? Ito po yung mga cuddle hormones. Yan. Na kapag niyakap ka, nagbo-boost ng pagtitiwala mo sa taong yan. Na ang feeling mo safe ka. Dahil yan sa oxytocin hormones. Okay? Mabuti yan sa ating pangkalusugang kaisipan. At kapag ikaw ay niyayakap, bumababa yung cortisol. Ano yung cortisol? Yung cortisol naman ay yung stress hormones natin. Ibig sabihin, nagpapababa ng blood pressure at nagpapakalma ng puso. Ang yakap. Kaya kung gusto mo, di ba yung bata pag natakot, anong ginagawa natin? Hiyayakap natin, di ba? Oh.
Kahit ikaw, pag natatakot ka, anong ginagawa mo? Gumaganong ka. Kung wala kang kayakap, yung sarili mong niyaya, ano ba yan? Ano ba yan? O, diba? Maganon tayo. So, you see, ginagawa natin talaga yung yakap. Hindi lang natin na-identify yung hug yourself, no? O, ayan. So, nakaka-comfort. E di lalo na kung may kasama ka, kasama mo yung nanay mo, kasama mo yung tatay mo, o yung asawa mo. O, saan ka ba tumatakbo? Asawa, di ba? Sa asawa, niyayakap. Si babae, si wife, saan tumatakbo? Sa asawa. O, pag humihingi ng tulong, sa asawa kumakapit. Ganun yon. Okay. So, pag ikaw ay niyayakap, no? Pag niyayakap ka, bumababa yung stress hormone natin. So, bumababa din ang blood pressure natin. Bumababa din yung heart rate natin. Yung pulso ng ating, ano ba yung pulso? Tama ba? Heart rate? Yung bilang ng heart rate natin. Kung dati 140, siguro naging 90, naging normal. Yan. Sa Pilipinas, sa isang article po sa Philippine News Agency, nagsabi na ang physical contact ay may benefit sa mental health. Okay? The surprising effects of hugs to de-stress. Ayan, ay nabanggit na ang yakap ay nakakapagpa-relax, nagpapataas ng self-esteem, nagpapababa ng anxiety. Okay. Diba? Okay. So, paano natin ito na ko-connect sa pangkalusugang pangkaisipan, no? Paano na-connect ang yakap sa mental health? Okay. Bago ko makalimutan, thank you muna kay Sir JM kasi siya ang nagbigay sa akin ng idea nitong topic na ito. Ayan. So, paano ito tumutulong sa mental health? Halimbawa, kapag may yakap ka, nararamdaman mo na may tao ka't malapit sa'yo at hindi ka nag-iisa. Nakakatulong ito sa kalungkutan mo, nakakatulong yan sa isolation. Yun. So, hugging is very important. Diba yung mga manok, pag maliliit pa yung mga anak niyo, yung mga chicks, diba, pag may kumuha dun sa isang chick, anong gagawin ng nanay? Hahamunin ka, tutukain ka, di ba? Kahit yung aso, pag nilapitan mo yung anak niya, anong gagawin niya? Grrrr, kunana, ito na ka, mapanala namin nag-iaso na, nag-ianak na. O, ganun din tayo, di ba? So, anong ginagawa ng mga animals na to? They try to hug and protect their children. Ganun din po tayo. So, kapag may yakap, nakakaramdam tayo na hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa. At, yan ay nakakatulong para hindi mo ma-recognize or para hindi mo ma-identify na ikaw ay malungkot o ikaw ay nag-iisa. Kapag ang araw mo ay very stressful, best friend, no? Ay, nako. Malaking din yan. Kapag yung stress mo ay mataas, isang araw, no? Isang hug lang yan mula sa isang kaibigan, kapamilya, or kahit sa pet mo, yung alaga mong aso, ang kayakap mo. Ayan. Maring magbigay yan sa'yo ng comfort, magpababa ng tension, at makatulong yan para ma-regulate ang heartbeat mo. Diba pag may problema ka, yun lang patong ng kamay na gano'n ng isang kaibigan o kaya yung pagpisil lang, no? Pagpisil lang sa kamay mo, nakaka-comfort na yon. E di lalo na pag niyakap mo, best friend, ayan, bababa ang tension, bababa ang emotion po natin. So, sa kultura natin, ang pagpapakita ng care natin, best friend, o suporta, yung pagyakap is a non-verbal way of communicating love. Hindi kailangan magsalita ka, yayakap ka lang. Ibig sabihin, andito lang ako para sa'yo. Kaya pag wala kang kasama ngayon, ay hug yourself. Pupunta na naman tayo sa hug a tree niyan, hug a tree. Ngayon, tingnan natin, in terms of culture, ang Pilipinas po kasi ay hindi talaga tayo maakap na kultura. Wala tayo sa ganong klase ng kultura. Although, na-mention ko din kanina na dumadami na ngayon, lalo na po sa mga millennials, ang gumagawa nito, no? Tanggap na ngayon sa atin na hug-hug, yung mga ganon, no? Anyway,
ang mga Pilipino po ay mahilig sa physical closeness. Bakit? Nagmamano tayo di ba? Kasama sa kultura po natin yan. Pakiramdam natin ay malapit tayo sa pamilya natin, sa barkada natin, kasi meron tayong physical contact, yung pagmamano na gano'n. Yung pagyakap sa pamamagitan ng mano po, pagyakap sa balikbayan, mga extended family gatherings, so yun, nagyayakapan, okay? Pero may stigma pa rin po yan sa mental health kasi baka hindi madaling ipakita yung kahinaan. Kaya yung simpleng hug bilang gesture of support ay napakahalaga po niyan, no? Okay, ngayon, paano natin ipapractice, no? Paano natin ipapractice yung hug? Kasi baka mamaya hug ka ng hug, maawahin ka namin nakakita. Siyempre, umayos ka ha, hindi ganun. Hindi lahat ng tao niyayakap, okay? Siguraduhin natin na merong consent, kumbaga. Pag ikaw ay yumakap, siyempre ang dapat kayakap mo yung close ka. Nanay mo, pwede mong yakapin. Anak mo, pwede mong yakapin. Girl to girl, pwede. Friends among friends, no? Pero hindi yung nakakita ka ng tao, lalaki, babae, yayakapin mo. Kasi, best friend. So, dapat effective yung yakap po natin. So, una, siguraduhin mo muna na may consent. Okay? Mahalaga. Respeto po natin yung space na tinatawag. Alam mo yung space, sa ating mga Pilipino, hindi masyadong ino-observe yun, no? Pero, through the years, nakita ko naman na ina-appreciate na yan. Halimbawa, respetuhin po natin yung space ng iba. Ano ibig sabihin nun? Meron tayong tinatawag na 1 meter imaginary circle. Yan. So, ibig sabihin, ang distansya ko sa'yo, 1 meter. Dito sa kanan, 1 meter. Then, sa kaliwa, 1 meter. Sa likod, 1 meter. Yun yung imaginary circle. That's my space. Space ko yun. Ngayon, if you allow other people to come close to you, kapag malapit sila sa'yo, at lumalapit sila sa'yo, pinapayagan mo silang i-occupy yung 1 meter space mo. That's okay, basta meron kang consent. Okay? Kasi, that's also part of growing up and maturing. Ngayon, para maging effective ang yakap, no? Dapat yung yakap na hindi mabilis. Ano ibig sabihin nun? Hindi pwedeng yung yakap mo yakap, bitaw. Hindi ganon. Ito yung yakap na tumatagal lang 5 seconds hanggang 10 seconds. May bilang, 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Ganon katagal. Or, kung gusto mo na mas matagal pa, 10 seconds. Yakap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yon. Ganun katagal na yakap, no? Para maging effective. Para tumagal yung connection. Yan po ay ayon sa pag-aaral, Cleveland Clinic, okay? Gamitin natin ang yakap bilang bahagi ng ating daily life. Anong ibig sabihin? Huwag mo lang gagawin yun mamaya kasi, sabi ni best friend Lily, hayakapin ko yung asawa ko ng 5 to 10 seconds. No, let's make it a lifestyle, no? Hindi lang kapag may crisis. Hayakapin kita kasi may crisis sa buhay ko. Hindi ganon, ha? Gamitin natin yung yakap natin as part of our daily life. Hindi lang kapag may crisis, kundi it's a daily expression of our connection with other people. Yan. Kapag hindi possible ang physical hug, kasi long distance, pandemic, etc., may alternative touch yan. Support gestures, pairing voice, video calls. Alam mo kung bakit ako gumaganon? Kasi during the time, ito yung nagwe-wave po yung kamay ko, during the time of COVID, di ba nauso ang online, no? At paano mong ipapakita yung saya mo na hindi mo naman niyayak? Ganon, okay. Yan na yung nagsasabi na, hi, hello, I'm happy to see you. Ganon. So, ganon yon. Long distance, face to face. Kaya nga nauso ang emoji. Di ba may emoji na ganyan yung daliri, may puso, may clap, ang daming lumabas ng mga emojis.
Dahil po, at hug, meron ding hug na emoji. May t-shirt nga akong ganun eh. May emoji ng hug. 11:43. Dapat pala yun ang sinote ko ngayon, para nakita ninyo. Okay, anyway. Yun, ganun, no? Video calls, gentle touch, yan. Even just a tap on the shoulder is very important, no? Napakahalaga po niyan. So, tayo, ikaw, halimbawa, ikaw best friend na isang millennial, no? At nakaramdam ka ng stress, anxiety, pagod, emotional problem. Yung yakap ay isa sa mga paraan para maaari po nating mabigyan ng solution yung ating nararamdaman emotionally. Yan. Well, hindi lahat yan ay solution. Hindi lahat yung mga sinabi po natin ay pwedeng maging solution. Pero magandang simula. Na sa yakap pa lang ay swak na tayo. Di ba? Okay. I hope na nagkaroon tayo ng magandang transition ngayong araw, from feeling anxious, from feeling depressed, na tayo nakaramdam ng kalungkutan, distress. Pero ngayon ay nakita natin na mahalaga na makita natin, love yourself at yakapin mo. At huwag kang maging imot sa pagyakap sa iyong mga mahal sa buhay. Dito lang yan sa ating program, Gising, Matamis ang Buhay. Pagbati Corner! Nice nating batiin ang ating mga best friends na nakikinig sa ating program. Una, gusto kong batiin ang ating mga newfound friends dyan po sa boundary ng Isabela and Nueva Vizcaya. Yun po ating mga kapatiran dyan na nagtitinda ng mga prutas. Diba? Ang Nueva Vizcaya is known for their fruits, no? Ang tawag sa Nueva Vizcaya is Fruit Basket of the North or Fruit Basket of Cagayan Valley. Diyan mo makikita ang iba't ibang mga prutas na dati ay hindi itinatanim, Pero ngayon, meron na silang mga sariling mga harvest na mismo galing po sa Nueva Vizcaya. We'd like to say good morning, Rowena Ichurse at tsaka si Maria Concepcion Ramos ng Jadi, Nueva Vizcaya. Happy birthday din ang pagbati po natin sa ating mga best friends, Amber Valdez, Teddy Benido, Azric Bomea, Jerry Byrne Laico. Ayan. At alam nyo na ba? Oo, na tayo po dito sa 11:43 ay nag-iipon po tayo ng piso para sa radyo. Pero kung wala ka ng box, best friend, na katulad ng hawak ko, pwede naman tayong mag-improvise, Pwede tayong kumuha tayo ng basyo ng tubig, yung basyo na pinanggamitan natin ng bottled water. Takpan mo yun, di ba? May tapos butasan mo sa gilid siguro or anywhere, and then doon ka mag-alkansya para makaipon ka ng 500 pesos na pwede nating pambili ng isang radyo, at yan ay ipapamigay po natin, yung mga radyo na yan. At ang goal po natin, hanggang anniversary po natin sa April ay makaipon po tayo ng pera na pambili ng 1,000 piraso ng mga radyo na pwede po natin ipamigay sa ating pong mga kaibigan, mga best friends na hindi pa nakakarinig ng ebanghelyo. Ayan. So, ang piso para sa radyo, bawat bariyang ibibigay mo makakatulong sa pagbabahagi ng mabuting balita sa pamamagitan ng radyo. Galing, Ayan, tayo po ay mga misyonaryo sa radyo. At kung ikaw ay gusto mo makipartner sa amin, sa adhikain na yan, sa goal na yan to end gospel poverty sa pamamagitan ng radyo. Ayan, ang bank account po ng FEBC ay nandyan po sa ibaba. Makikita po ninyo dyan. Kahit po yung ating GCash ay nandyan din po. So, text ka lang, kung gusto mo magbigay ng iyong love gift. Ang number natin, 0917-564-8388. At bibigyan ka ng instructions kung papaano mong ipapadala ang iyong donation. Ayan. At syempre sa mga friends po natin na taga San Luis naman. San Luis, Cagayan City. Ayan. Next week po, dyan gaganapin naman ang Boy Scouts of the Philippines Division of Cagayan City Camporee. At binabati natin lahat ang mga
officers ng Boy Scouts of the Philippines. Yan. At binabati rin kita, best friend, kung birthday mo at hindi ka naman nakasama doon sa mga binasa kong pangalan kanina, it's okay. You know, what's important is you are thankful na panibagong isang taon ang binigay ng Panginoon sa iyo at ikaw ay masaya. Dito lang sa ating program. Gising, matamis, ang buhay. You and Pabaon verse para sa lahat ng ating mga best friends. Mababasa po natin sa aklat ng Isaiah chapter 40 verse 1. Ang sabi po dito, "Comfort ye my people, saith the Lord." Sabi ng inyong Diyos, bigyan ninyo ng kaaliwan ang kanilang puso. Isaiah chapter 40 verse 1. Anong ibig sabihin nito, best friend? Yung pagiging close natin sa isa't isa, mahalaga. Hindi kailangang marami kang kaibigan. Isa lang, tama na. At katulad ng sinabi sa ating verse, no, comfort ye. Kagaya ng sinabi sa verse na yan, tayo po ay tinawag upang maging tagapag-aliw at tinatanggap din po natin yung responsibility na yan. Kung ikaw ay isang Christian, malaking tulong na ikaw ay matutong makinig. No? Tapik sa balikat, hawak sa kamay, yan. Ang yakap ay isang konkretong paraan ng pagbibigay ng comfort. It is also important to love yourself. Pag mahal mo ang sarili mo, madaling mahalin ang ibang tao. Okay? So, kung inaalagaan mo ang sarili mo, may self-care ka. Pag sinabi nating self-care, eto na naman, ano? Regaluhan mo yung sarili mo ng tamang pagkain, tamang pagtulog, tamang exercise. Love yourself. Do that, no? So, mahalin mo muna yung sarili mo. Bigyan mo muna yung sarili mo ng pagmamahal. Mas mayroon kang capability na magbigay din kapag una mong sinuportahan yung sarili mo. Connection is healing. Ayan. Kahit simpleng hug, connection sa ibang tao, magkaroon tayo ng support system. Meron pong healing power ang touch. May healing power ang touch. Yung hawakan mo lang ang kanyang kamay, ang kanyang balikat, ang kanyang mga palad, yan ay nagbibigay ng mensahe ng pagmamahal. Lalo na yung yakap. No? Basta tamang lugar na pagyakap, best friend. So, huwag mong isipin na mahina ka kapag humingi ka o tumanggap ka ng yakap. Diba? Ang tunay na lakas ay sa pagtanggap ng suporta sa nagbibigay, okay? Gusto natin, matamis buhay natin, ano, diba, best friend? So, huwag kang matakot na humingi ng yakap. O, bigyan mo naman ako ng hug, I need it. Mula sa mga taong mahal mo, okay? At pwede mo namang ihag ang sarili mo, okay? So, hanggang sa susunod na paggising natin, give yourself a big hug. Sa mga salitang yan, nice nating tapusin ang ating program. Thanks so much for listening. I'm your best friend, Teacher Lily Garcia, nagsasabi po sa ating lahat. It's really a great and wonderful day. Ang ganda-ganda ng ating mundo.